di ba? Attorney Lorna, okay, yung sinasabi mo kanina, sino ang may responsibilidad kanino? Alam mo, sa family code natin, Article 195, nandun yung sino ang dapat mag-support sa isa't isa. Ang unang-una, ang tinatawag spouses, ang mag-asawa, yun ang #1 priority. Pag nag-asawa ka na, or live-in nga, dapat mag-suporta kayo sa isa't isa. Ang pangalawang order, yung mga anak, kailangan suportahan ng magulang ang anak. Ang pangatlong order dyan, sa order ng support, parents naman. Ang parents dapat mag-support sa anak, no? Ang mga anak pala dapat mag-support sa parents. Yun ang third, no? Ang fourth, pero kasing importante, ang magkakapatid. Nasa batas yan. Siblings, ang tawag sa inyo, siblings, requirement niya ng batas na you should support each other. Miski na may pamilya kayo. Kaya lang, ang support, depende yan sa dalawa. Yung tinatawag na means of the giver, kung ano yung kaya mo, at yung pangalawa, yung needs, yung pangangailangan ng beneficiary, ng recipient. Ngayon, yung kinakasama mo, hindi mo asawa yan. Pag kasama mo lang yan, iwanan mo na yan. Kung ganun rin, na pareho kayong hindi nagtatrabaho, pareho kayong nahihirapan, at wala namang contribution sa iyo, ang kasama mo, maghanap ka ng isang katulad ni Dr. Love na na bibilhan ka pa ng hindi lang washing machine, TV set at saka 3 cellphone. Una, Dr. Love, happy birthday! Okay, mamaya na kita sisingilin sa pa-birthday mo. Doc Love, hanggang saan ang pagmamahal para sa iyong mga kapatid? Ikaw mismo, yung sa sarili mong disiplina. Patuloy, Ate Coring. Kahit hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung tulong ko, bilang kapatid, nanggagaling sa puso. No, I'm the second to the youngest. Pero yung mga ibang kapatid ko na mas matanda sa akin, kailangan din ng tulong, tumutulong din ako. So, hanggang kailan? Hanggang nabubuhay tayo, kinakailangan tulungan natin. Now, yung tinutulungan natin, hindi naman siya dapat makontento na umasa na lamang sa'yo. Ang tawag doon, user, Ate Coring. Ayaw ng user and abuser. Ayaw ng maghanap buhay kasi may dumarating, may pumapatak. Hindi po pwede yun. Sa buhay natin, kailangan magsikap tayo para dun sa kinabukasan natin at ng ating mga anak. Dapat pasalamatan si ate sa tulong na ibinibigay niya, kaano man kaliit. At sa akin, ate, para sa iyo, huwag kang magsawa na tumulong. Maaaring napapangitan ka sa ugali ng kapatid mo. Siguro, kakulangan din ng mga magulang natin ang pagtuturo ng disiplina, pero huwag kang magsawa sa kanya. Later on, marirealize din niya ang kahalagahan mo bilang isang kapatid. Thank you, Dr. Love. Doc Camille, masisisi ba natin ang mga magulang nila Zel at Sai? Sabi kasi nila, nasa magulang yan na turuan dapat lahat ng mga anak na kayo magmahalan kayo. Magpatawaran kayo, magtulungan kayo. Malaking factor, Ate Coring, ang parenting style. Kasi, syempre, di ba, ang magulang ang magtuturo kung paano re-respetohin ang bawat isa, lalo na sa magkakapatid. Pero dito sa Asian countries kasi, di ba, kung napapansin nyo, napakalaki ng emphasis, yung cultural emphasis on hierarchy. Kaya tayo, nakakapag-mention tayo, may kuya tayo, ate, diko, sanse, lahat na lang. Kaya Chinese yan, merong shote, shobe, lahat. So makikita mo, nabibigyan ng responsibilities yung mga siblings. Unfortunately, kung minsan yung iba, nakakalimutan nila na kahit sabihin nyo na kuya or ate yan, grabe yung dapat na respeto natin sa kanila. Di ba kung minsan nga, magugulat ka na kailangan ko ano yung sinabi ni kuya or ni ate, pinakikinggan natin. So sana sa pagkakataong ito, Sel, gawan mo ng paraan na tignan mong maigi, ano ba ang nagawa mong mabuti sa kapatid mo? At doon marirealize mo na ang dami ko palang nakalimutan. So, siguro it's about time na ayusin mo rin ang sarili mo at
humingi ka ng tawad. Yun